Hello, good morning. So, meron sa atin nag-pre-order ng isang yung orange, kinuha natin sa Batangas. So, dapat one day lang yung gawa nito. So, transmission. Kaso lang, linggo kasi nun. So, sarado yung kinuha na natin ng mga chef parts. So, ngayon tapos na siya. Punong-puno ng error to nung nakuha natin. So, ito yung sinasabi ko. May mga tao kasi na certain lang yung budget. So, wala tayong magagawa about doon. So, 210k ito na reservan, tapos dalawa tong orange, isa na sa paint shop pa mo kung hindi aabot pang Thursday, so ito na lang. Sir, yung nag-reserve, ito pakita ko sa iyo kung ano yung pagkakaiba dun sa labas ng Fiesta natin. So isa mga nagsasabi na sira yung Fiesta, ano pa sasabihin nyo kasi lahat dito ni-repair, lahat dito bago. So kahit na ganitong broke budget lang, makakukuha mo is bagong shift forks and everything. Hindi kami magbibigay sa'yo ng puro error. Ang ginawa dito, kung makikita nyo, bagong shift fork set yung na-video ko nung nakaraan. Dalawa to, isa yung blue yung nandun, tapos isa to. So parit na to ng buong, hindi to under ngayon kung may problema yung shift fork niyan. So sobrang garapal ng shift fork niyan. So parang 0-0 ulit siya pag ginamit mo. So tandaan nyo, 210 yung budget pero ginagasasan talaga namin to. So eto na lang yung error na natira niya ngayon kasi na-program na to and ikot na to. Ang error na lang niya, so medyo mabigat tong unit na to kasi naka-ABS din pala to. Yan, hindi namin papatayin yun or dudugasin yung ABS yan, talagang ipagagawa yan. So kaya pinwesto na rito yan. Dadali na to rin sa electronics namin para gawin yung buong module. So maabot ng 20 yung ABS natin. So okay lang tayo gumastos sa ganon. So imagine if makukuha mo to dun sa marketplace sa labas, either patay na yung mga yan, walang ABS to. So ito, napaka-transparent natin dito sa Shopee, yung pinoprotektahan natin. So, kahit mahal yan, pagagawa natin yan. Then, may isa pa tong problem na over budget na tayo. So, okay lang din kasi fault natin yon. So, tayo magkikerry nun. Ang hindi namin natansya dito is yung fuel pump. So, bibili kami ngayon ng bagong fuel pump kasi hindi siya one click eh. Mga 2 click siya bago ma-start. So, di po pwede yun. Papalitan natin yung magkano yung quote sa fuel pump housing buo? 6.5. So, bili tayo. Sumobra, nag-overshoot yung budget natin pero kesa naman siya ang problema yan. Yung bibili kasi nito, syempre, mga nakakakuha sa atin ng unit, wala rin alam yon. So, kung may iwan tayong isang piraso na fault o sira, baka ganun din mapagastos din yung mga yan. So, tayo na lang ang mag-shoulder para wala silang problem. So, ikutan natin. Marumi lang siya, pero wala kasing bubong yung pinarkikan nito eh. So, marumi lang siya, pero makinis to pag kinarwash. Gulong niya bago pa naman. And everything. So, guys pala, yung mga bumibili, ang ma-assure natin sa inyo, transmission and engine. Ngayon, kung bibili ka sa marketplace, hindi mo naman makukuha yun eh. Lahat doon hindi mo makukuha. May mga may mga bumibili sa atin, pini-perfect yung car. Hindi natin kaya perfect yun kasi katulad nito, overshoot na yung budget namin dito pero okay lang. So, ang binibili nyo is syempre, ganun value pa rin. So, ganun value pa rin yung makukuha nyo. Ang pinagkaiba dito sa atin, yung transmission, bago. Engine, walang fault. Hindi kita bibigyan ng blow-by or ng kung ano-ano. So, syempre, kung bibili ka sa marketplace, baka lahat ng sira nandyan na. So, ito, ginagawa natin as much as we could dun sa unit para dun sa budget. So, kunwari, meron ditong, paano ba to? May nakita kang onting dent dito. Trabaho na nung nung bibili. Hindi naman natin perfect lahat yan. Nagagawin brand new natin yung kotse. Ang ginagawa namin dito, yung purpose ng kotse, yung point A to point B, transmission sa kayong engine. So, siyempre, kung kaya naman namin, ginagawa namin. Kunwari, papadetail namin. So, ginagawa na rin namin. Kaya naman natin yun. Madali lang. So, minsan kasi may mga buyers na gusto parang brand new yung kotse. Hindi natin kayang gawin yung ganun. Diba? Kung ano yung kotse, kasi kunwari, binili namin yung kotse dun sa first owner, hindi naman kami pwede magreklamo dun na bakit ito ganun, bakit ito ganyan. Binibili namin yun as is where is. Tapos kami mismo ang gumagawa ng unit. Kaya pag kunwari, sobrang hindi natin masasabi, meron talaga mga buyer na sobrang selan. Kaso, sabi ko nga, ang presyo sa marketplace nito, 200 to 210 din. Ang benta namin is 200 to 210 din.
So dito ka na sa gawa. Tama? So kayo na ang magpapapogi o magpapaganda ng units nyo. Ang ina-assure lang natin dito is yung transmission pati yung engine. Katulad yan, ABS, magkano na yan? 20 mil na yan. Pero kailangan natin paggawa. Hindi ko sa ibibigay doon yan sa bibili ng ganyan yan. So yan si Joseph Boy, dadalhin niya na sa electronics to. Pero bibili na rin siya ng fuel pump para hindi magka-problem yung buyer natin ito. So tandaan nyo, ang ginawa natin dito, buong clutch system, shift port, engine, wala naman sira kasi yung engine ito. Madalang nasisira ang engine ng Fiesta unless na lang blow by yan. So refresh yung engine, fuel pump, ABS. So imagine that, 210k So 210k lang yung budget nito pero ganun tayo kaano doon. Isipin nyo kung i-quote mo sa labas yung kung magkano aabutin nyo. So yun yung sinasabi ko, quality etong unit na to, pero yung mga dings and kunwari may gas-gas dito, hindi naman namin pwedeng ipa-repaint na yan o ano, kasi overshoot na nga tayo dun sa budget yan. Kumbaga, ang focus natin is trani talaga. Trani and engine. So, kapag meron tayong unit na kunwari dumating na sobrang bago, sobrang ganda, edi mas mataas lang yung onti yung price. Let's say, mas mataas na 5,000, 10,000, ganun lang. So, it depends doon sa unit na binibenta natin. So, yun lang muna. Alis na to si Joseph Boy at bibiling fuel pump at Papa EBS. Okay na yung ABS, nakapila na tayo. Opo. Go mo na to.